Hindi na ako nakapag-intro kanina ng 7 o'clock mga kamamaw dahil masyadong madilim pa. Yan. Yan, kasama ko si Tristan. Ihatid na namin si Tristan tuloy, sorry. Si Terence, kapatid ni Tristan tuloy. Ihatid na natin si Atlas. Ay, natutulog si Atlas ngayon, tulog na. Ako mga kamamaw kanina, madilim din pa kayo sa naman. Kanina nung pinakain ko kasi dapat pala di ko muna pinakain. Nagpupo siya, di pa kami maalis. So nilinis ko na. And then drive lang kami dito mga kamama. Yan, alam mo na mga kamama, pangalawang papi na ihahatid natin sa kanyang bagong tahanan na yung mga kamama. Nakakatawa rin ka mga kamama, kahit naman syempre nakakapamasyal tayo. Hindi nga lang talaga, hindi lang talaga tayo matatag sa driving. Medyo tayo, buti na lang ito, inalalahan tayo ni Terence. Papakainin na lang natin ng masarap yan mamaya mga kamamaw. Yan, nagano na si yung owner niya, sasalubong na kami, papunta na rin sila 7 o'clock kami umalis dito sa Saskatoon, sila 6 o'clock dahil late ng isang oras ang Calgary time sa Saskatoon time. So magkikita kami sa Alsa, sabi ko nga sa may kung na lang na gasolinahan. So ayan, si pa pala tag dito. May mga nag-i-inquire na rin mga kamama doon sa huling dalawang natira natin kay Chopper tsaka kay Mokang. Ay malalaman natin in 2 days, titignan natin kung ano ang magiging desisyon nila. So mga kamama, nakakatawa kasi kahit paano yung mga nag-i-inquiries, alam ko mga kamama na aalagaan nila yung mga alaga natin at tsaka alam kong hindi nila papabayaan. Laging tinatanong ko na pag may mga nag-i-inquire, tsaka syempre i-check ko rin yung konting background nila kung talaga mahilig pa sila sa aso o may mga konting interview kasi ako may sa pag nagbebenta tayo ng alaga, kasi hindi naman natin basta-basta binibigay o binibenta yung tuta natin para lang kumita. Syempre ako double purpose ako, binibenta ko sila pero hinahanap ko sila ng magandang tahanan mga kamamo, dahil yun ang pinakamahalaga sa akin. Hindi biro mga kamamo yung parang ibinigay mo yung oras mo, yung effort mo, tsaka syempre parang anak na rin natin si Legend tsaka si Eray. So gusto ko masaya sila na ibibigay sila ng daddy nila doon sa mga tamang tao. Ayan mga kamamo. So ayun ang paligid, makita nyo siya, medyo madilim pa talaga at meron pa kaming oras pa 1 hour and 48 minutes bago makarating kami. At saka pala, pasensya na dun sa sa vlog natin kahapon mga kamamaw, dahil na typo error tayo. Natatawa tuloy ako, na-realize ko na di ko napansin kasi nagmamadali tayo nung time na yung kahapon, kasi kukunin ni Mike yung yung papers ni Nami, yung ABS liter ticket. Sumakto may ginawa kami ni Mrs. pag-uwi. Ako grabe, sobrang disaster. Hindi ko na lang binidyo, pero kukwento ko sa inyo konti. Ang nangyari tag dito, Terence, di umuwi kami kahapon, di ba? Nagkataon mga kamamaw, di ba may harang na pensyon mga tuta natin mga kamamaw. Sabi ko sa inyo at natanggal yung harang na fence. Alam nyo na ang mangyayari mga kamamaw. Nako, sabi ko sa inyo mga kamamaw, pagbukas ko ng pinto, akala mo may magnanakaw na pumasok sa bahay namin. As in mga kamamaw, disaster. Yun yung first time na na-experience namin ng misis ko na talagang grabe, talagang linis. So linis talaga. Alam mo yung nagkalat yung pupo talaga from yung sopa namin mga kamamaw, disaster, puro pupo. Yung higaan ni Erat Legend, puro pupo. As in buong bahay hanggang itaas. Hirap linisin Oo, pero syempre diniskarte namin na syempre number 1, kumalma muna ako, kasi kung re-relax ko, maiisip ko paano ba yung pagkakasequel o pagkakasunod ang gagawin para mabilis. Talagang within 1 hour nalinis namin, pero grabe worse. Alam mo yung pakaramdam mga kamamaw na parang lilipat ka sa isang bahay na parang kakalipat mo palang maglilinis ka. Ganun yung nangyari sa amin kapag ng business ko. Pero syempre na naman kami, kasi nga sabi ko at di naman kasalanan ng mga alaga natin, is kasalanan naman talaga namin yun, kasi hindi namin
pina-double check yung fence na masisira na pala yung pinaka-pinagtalian. Grabe, sobrang linis. Tapos yung sapin namin sa sopa, yung sapin doon sa higa nila air, pinaglalaban namin lahat yun. Pati yung una na hinihigaan ko doon, yung mga punda. Talagang asin, alam mo yung natapakan nila yung mga pupo. Tapos nag-footprint na sa lahat ng ano, sa paligid. Ganun, grabe. Kasi, ay syempre, wala tayong magagawa mga kamao. That's part of that's part of meron kang alaga sa bahay. Tapos yung halaman pala yun, may halaman doon sa may harapan ng TV namin. Talagang ano, sira. As in, makikita mo yung tangkay na lang. Yung salamin na sa gilid namin, bumagsak. Buti na lang mga kamama, hindi nabasag yung TV. Nakakawa, disaster. Sobrang ibang experience, pero syempre hindi natin maiwasan yung mga ganun bagay. Kaya dapat kung talagang aalis ka, secured yung kulong. Lalo pag yung mga popping yan, puro laro yan eh. Tapos pagdating namin terrace to sa taas, nandun yung tatlong tuta, umiiyak, hindi sila makababa. Yung makikita mo yung mukha, lalo daw sabi ni Lisa si Hanabi, makikita mo yung mukha ni Hanabi, para nagmamakaawa siya na tulungan mo ako, hindi ako makababa. Ganun mga kamamang, ganun pa disaster ang nangyari kahapon. Pero syempre na-survive natin at ng miss ko at ni kamamaw. Eh, nagising na. Atlas. Silip ka sa dati. Yan. Nagising na, baby Atlas. How are you? Babe ka lang dyan Ang kapal ni Atlas mga kamamaw. Nakikita ko yung tsura ni Atlas, parang siya si si Akay nung unang liter. Ang itsura kasi ni Atlas, dati kasi nung unang liter ko, lahat ng yung uso maigsi ng konti. Ano siya, kuha siya kihera. So lahat ng papi ngayon, si Atlas lang ang kanguso ni Hera, the rest kanguso ni Legend. Si Legend kasi dati nung in-aircraft siya, pag tinignan mo siya ng papi siya, mukha siyang Donald Duck kasi medyo mahaba yung uso niya. Tapos hindi pa yung ulo niya. Kasi pag lumaki pa yung mga bandang 1 year pa, doon palang puputok ang ulo ng huli. Kaya sa una pala pagtuta, pag tinignan mo siya, kala mo ba't ang laki ng uso, ang liit ng dome. Lalaki yun. Pag habang lumalaki sila, lumalaki hanggang sa sasabay na siya sa nguso. Kumbaga yung style kasi ng mukha ni Legend is parang tinatawag nila parang old school style ng American Bully. So ayun mga kamamaw, nagdadrive muna kami ni Terrence. At papakilala ko na sa inyo mamaya yung bagong daddy at mommy ni Atlas. Mga kamamaw, see you later. Yan, naminto muna kami konti at nagpagasolina para secure na makakarating kami sa pupuntahan namin. Ay, umiiyak ang baby Atlas. Baby Atlas, umiiyak ka. Ayun, makikita mo na yung daddy tsaka mami mo mamaya. Yan. Babe ka lang dyan. Laki ni Atlas mga kamamo. Kapal laking aso na ito pag lumaki. Kaya sulit na sulit yung ano mo na yung yan. Sulit na sulit yung nakabili niya. Talagang na-excite din ako mga kamamaw na yung ano bang magiging itsura ng ating mga alaga paglaki. Pinix ko nga lang yung camera ngayon ng Terence. Naka-ano lang. May camera ka pala? Oo. Naka-tape lang yan. Ano yan? Kasi nasira kasi yan Nakwento ko na yun sa vlog natin na may nag-trip dun sa camera. Pinutol, tas di naman ako kasi naka-cord dyan ng galing-galing. Galing na yatas babe siya. Kalmado. Kaya nagtataka nga ito ba't ang tahimik doon ng tuta. Sabi niya, kuya ba't ang tahimik na tuta? Hindi kasi naka-ano naman yan, naka-tray naman yung mga yan. Patahimik na ulit. Sleep ka naman na. Hindi na kayo mamaya matutulog na. Nagising kasi umito kami. Pinainom ko yun. Yan. Nandito kami sa Rose Town. Yan mga kamamaw. Yung mga malalaking mga pang-farm na. Shit, doon pala nung katrabaho ko pati ko sa Saan? AM doon. Saan? Tim Hortons? Hindi, restaurant na yun. AMW. Sino kapatid mo? Oo, dito siya. Lang behave. Para ka namang alien. Sa lahat ng tuta mga kamamayan ang umuungot ng ganyan. Tapos yan, pag tumahol yan si Atlas, hindi tahol malakas. Ang tahol niya parang si Atlas, parang kala mo malat. Si ang tumahol mga kamamaw, si Diesel talaga pag tumahol parang si Legend na tipong pag tumahol talagang lalaki yung tahol.
Ayan, siguro namimiss na nila kasi nagtataka sila bakit 5 na lang sila dun sa bahay. Tsaka si Hera kanina, talagang parang nadudurog ang puso ni Kamamo kanina. Alam na Hera nga alis na si Atlas. Nakikita ko yung mata ni Hera. Alam mo yung mata Terence na parang paiyak. Oo, namumula. Oo, namumula yung mata ni Hera. Tapos pinano ko muna sila, pinababay ko muna sa mami nila, tsaka sa kay Hera, pinababay ko tsaka kay Legit. Sabi ko, aalis na si Atlas. Sabi ko ganun. Si Hera hindi mapakali kanina at ramdam niya na ano, na aalis na yung anak niya. Ako naman, ito naman syempre, mamaya pakaramdam natin pag iniwanan natin si Atlas dun sa ano, Calgary to eh. Kagandahan naman dito mga kamamaw, although sabi natin Calgary siya, nandun naman si Coach Denmark. Ayan, pinakilala ko na rin yung per parents nila kay Denmark, naka-add na ata sa Facebook. Sakali papasyalan na rin nila si Denmark, kasi hindi ko rin alam, baka mamaya pag nag-matured to, may ABKC show kasi sa Calgary, sakto naman taga Calgary sila, baka ilaban nila sa show. Malalaman natin kasi yung may-ari nito mga kamamaw is German Shepherd handler. Naglalaban din ng aso sa lugar nila. Kaya so medyo may ano siya sa aso. So ngayon nakukakwento ko nga nakaraan bago niya kukunin si Atlas, nagre-research na siya about sa American Bully, kung paano ba ano yun. So dog lover din siya, kaya talagang alam ko hindi niya papabayaan ang ating alaga. Yan mga kamama, tumawag na si ano, owner ni Atlas. Nagpalit kami ng meeting place. So ang meeting place namin is Kindersley na lang, mas malapit na dito sa amin. From dapat 1 hour pa kami mahigit, 24 minutes na lang mga kamama. Pero sabi, tumawag siya kanina mga 30 minutes ago, 2 hours pa daw siya. So makakapagpahinga pa kami ng mga 1 hour pagdating namin sa Kindersley. Itip-itip muna kami ni ano habang naghihintay, or kung nagugutom na tong kasama ko is kain na muna kami. Kakain na ba tayo? Ano? Kain tayo? Ayan. O yun, pagdating kakain na kami dito, pakakain natin tong ating malapit na driver. Pumabor kasi nung sinabing Kindersley, nag-o-agad ako kasi mas malapit yun eh, kesa dun sa Alsas eh. Siya naman ang nag-offer, so binigay natin yung ano, yung chance para at least kahit pa paano makabalik din tayo maaga. At tayo may pasok pa bukas eh, para kahit pa paano makapag-relax pa. Tsaka si Mrs. may ni-request na yatag dito siya. So yan mga kamama, may liwanag na ang paligid. Ayun na, dito din naman mga kamama, ang laki ng lawak ng lupain sa Canada. Sarap pakawala ng mga aso dyan, takbuhan sila dyan. Di mo siya masasabing totally long drive kasi ang Kindersley from Saskatoon 2 hours lang. Diba? Parang gano'n lang ang terrace na. Yan mga kamama. Mama, dumating na parents ni ano, ni Atlas ay si Sultan. Ayan. Filipino, like when you eat in table, you give some food on the puppy, right? Yeah. Don't give it to them because I train him like he only eat dog food only. Every time you will see the difference between you feed them like your own food, like instead of just the dog food. Every time we eat on the table, they just ignore it because they know that they don't eat that. But if they see dog food, you will see they're excited. Oh, I see. May ano kasi, meron akong ano. Okay, naano siya. Meron akong talagang training pad tsaka yung pagkain niya for today. Ano to mahilig to ate sa ano? Pagkalagay mo ng dog food, may nabibiling treats eh. Pag ano, kahit pakita ko sa picture bago ako mawin. I-grind mo siya sa ibabaw, ano mo sa dog food. Try lang yung dog food. Bigyan mo siya kaya minsan, pagkain siya kayo. Carrots. Kahit na-ikat mo yung carrots o kaya apple o kaya banana. Gusto niya na yun lang ang pagkain niya. Saka dog food. Lalo ate pag lumaki yan. Well,
Full years na yun. 3 months pa lang yun natin. Alam mo yung lalaki kong aso, 40 kilos yun. Tapos pagkakain ko ng madami. Ano lang, alam mo yung ating takalan ng rice cooker? Yung mismo takalan natin, dalawang ganun. Gawin mo sa kanya dalawang Sa kalahati. isang araw doon. Twice a day. Like for example, pinakain mo siya. Kung itatapat mo siya, tatapat mo siya kung saan ka komportable kasi may trabaho ka, di ba? Wala pa. Wala pa. Ibig sabihin ko saan ka komportable na oras. Like for example, 9 o'clock ng umaga and then after like 7 o'clock ng gabi. Ganun mo lang siya. So automatic yan natin pagkakain niya. Kasi yung German Shepherd namin, isang beses lang kumain. Kasi ano siya, adult na. Kahit na puppy. So, eto twice ko na. Kasi maliit na naman naman siya. So, okay lang. Saka ito ato takit din mo ng mga sako ko. Hindi ko na naputulan niya. Pero usual everyday. Ako na naman siya. Pwede na siya ilabas. Pati. Ay, sa labas. Kung may backyard kayo, pwede. Huwag lang masyado sa ano. Sa street. Oo, hindi pa. Eh mga kamamaw, ang bigat daw. Lakas kumain niya sa ato. Papalitan niya pa bang pangalan niya natin? Luffy daw. Alam mo, mahilig ka sa One Piece. Oo nga, nakita ko nga, may nami, tsaka ano, Goro. Yung dati kong aso. Pwede pa sa look. Well, your look, eh. Bakit matugat? Ano yan? Laro-laro ng mga kapatid. Laruan sila. Tumal si Dumati. Dalawang taka lang na. Kaya, Hintay ka mga ilang ano pa yan. parang mga ilang linggo lang. 2 linggo. Ano pangalan pala ate? Ano, Joy? Ayun, tingnan man nagbablog kasi tayo. Hello. Ay, si ate Joyce, ayan. So, siya ang bagong mami ni Luffy. Si Luffy. Si Luffy na daw, hindi na daw Atlas. si sa Atlas, si Luffy na. Ito, anong drive? O, dahil. Sige pala sa biyahe sa mama. Anong brand yung pinapak? Akala. 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 Pwede na ni Kami Kaso at Royal Star. O, pwede naman. Try mo, pero mas maganda para hindi siya masyadong tatay yun. Ihalo mo, di ba dalawa to? Parang sabihin natin, akala mo na akala. Hanggang sa pagka naubos to, puro akala na yun. Yan ang ating one. Ito yung contract natin. And then at the same time, ito po yung naka-vaccine na. Eh, vaccine na, deworming na. Dali nyo na lang agad sa dot yung ano ng Babe, come. Dalang beses siya. Sorry. Dalang beses siyang na-vaccine. So, December 7 ang next ano na. Oh, nila yung Luffy? Huh? Yeah, I want to span. You see my tattoo? Huh? You see my tattoo? Really? Yeah, post like one piece. What? So, Kakastart lang namin manuti. oh yeah. Mine is She, like, she's Episode calling me 91. Gangnam Pop. yeah, since I'm a high school student, I'm watching the one. Oh, finally. 900 now? Yeah. There's a trick over there, maybe one on your and then buy him some water, ate. Maybe May tubig ka. yeah, always got your nails. His nails. Yeah, yeah, every 3 days I got his nails. Laki nung ano ko yun. Like dog. So this is Sultan. Yeah. Yeah. So that's the big Yeah, I boy. just request you, Sultan, maybe every month, just send me like a video of my puppy so I can show to the subscriber. Yeah, sure. See, I told you. Big. Yeah. He's so heavy now. Yeah. Let me know ate pag ano, dadalhin niyo siya sa ano, sa agency. Kasi si Denmark sa ano, sa algorithm natin sa yeah, we have a EDD show. Yeah, I saw in August, right? Yeah, maybe I'll be there. We'll see. I'm gonna bring them to them. No? That would be nice. In August, right? So cool. Okay. So thank you, man. Okay. Salamat. Salamat. See you, man. Thank you. See you. Ingat. If you wanna ask something, just hit me a message. Yeah, my of friend. course, of course. Okay. Yan mga kamamaw, nakahatid na natin si Atlas. So, pagpaalam na tayo. Ayan mga kamamaw, so uwi na kami ni Terence at kailangan na tayo ng mga puppies natin bago nakakalungkot mga kamamaw pag ano, pero mga kamamaw. So ayan, uwi na muna kami ni Terence at medyo nalulungkot si kamamaw.
Ayan na mga kamamaw, ayan, paalis na sila. Nakakalungkot naman, kaso kasi hindi tagal sa labas kasi nga malamig, nanginginig na si Atlas eh. So ayan pala mga kamamaw, papalitan daw ni ate yung ano, pangalan ni Atlas, gagawin si Luffy. So makto naman, ibig sabihin parang may istorya kasi yan, Terence. Kasi dati may aso kaming Luffy. So ibig sabihin para bang nabuhay na naman yung dating tuta ko sa ano, sa katawan ni Atlas. So Luffy talagang papalitan na lang si Luffy. So ayan mga kamama, sabi ko sa kanila, i-update na lang nila ako every time na para nakikita ko yung paglaki nung alaga natin. Tsaka nagulat sila, hindi nila in-expect na ganun palang kakapal si Atlas. Kasi usual sa video, pag titingnan mo kasi video, iba yung video sa person. Kaya sabi ko kay Sultan, iba yung itsura niya sa video, di ba? Iba yung itsura niya, nakita niya ang bigat daw, tapos ang laki. Tapos nagulat sila, 12 kilos na nga yan eh. Si ano nga, yung dalawang tuta ko, si Mokang at saka si Diesel is 14 kilos na. Yung pangalan 12 kilos, nabibigatan na sila. So ayan mga kamama, uwi na kami at nakakalungkot si Mrs. nga, minessage ko siya. Sabi ko sa kanya is, ayun na, binigay ko na si Atlas. Nalulungkot siya kasi nga nababawasan na eh. Yun kasi yung mahirap sa pakaramdam ng mga breeder pag yung nagre-rehoming na ng mga puppy nila. Syempre maalala mo yung mga moment na magkakasama kayo, nung kung paano mo sila inalagaan, lumakas sila, talagang yung mga pagmamahal binigay mo sa kanila mga kamama until the rehoming day. Syempre maalala mo yung mga bagay na yun. Pero ang pinagdadasal natin at pinagpapasalamat natin is mapupunta sila sa magandang pamilya, maalagaan silang maayos at hindi sila papabayaan mga kamama. So magdadrive na kami pabalik ni Terence. Sana mga kamamaw na-enjoy yung video nito. Please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.